Tapos oh, no! pare, dito yung bantay oh. May bantay na agad dito. Eh sir, oh, naghahanap si sir. Hinahanap niya yung violator. Kumpiskado pa lisensya mo. Eto pa, bawas pa demerit points kasi yun na yata sinasabi nila ngayon. Na meron ka lang 40 points sa lisensya mo. Tapos pag nahuli ka sa EDSA busway, 5 points ang mababawas sa'yo. Kada huli sa'yo, mababawasan yung ano mo, demerit points mo. Kaya magandang umaga. Sikat na naman tong EDSA busway dahil meron na naman nag-trending na isang motor na muntik pang tumakas tapos na semplang. So eto ano lang to, observation ko lang no. Alam ko kung bakit siya, para sa akin alam ko kung bakit siya tatakas no. Bakit siya nahuli na siya pero tumakas pa siya, tinangka niya pang tumakas. So kaya tatakas siya kasi nga merong wala siyang lisensya, wala siyang rehistro, diba? Alam niyang mai-impound yung motor niya pag huminto siya, pag nagpatikit siya, kaya sinubukan niyang tumakas. Kaso siyempre sa sobrang kaba, sa sobrang taranta, nagkasemplang siya kasi nga nanginginig na siya diba? Nanginginig na yon, kinakabahan na yon, kaya nasemplang siya. So marami na ring mga motor na tumakas dyan no, na grabe yung ginawa. Tawag dito, talagang nag-serve, diba? May angkas pa yung isa, pero natakasan yung mga enforcers. Ang galing nila mag liko-liko. So yun nga lang, kung totoo man yung sinasabi nila lagi na bibigyan nila ng show cause order yung mga tumakas na yon, kung sakali man yung mga tumakas na yon ay second hand yung bili ng motor, mapupunta yung show cause dun sa tunay na may-ari ng motor. Kung sakaling hindi pa niya na ipa-transfer of ownership sa sarili niyang pangalan, di ba? Yun na mahirap pag ipapa-show cause mo. Kasi malay mo yung dumaan na yon hiram lang o binili second hand, hindi pa nata-transfer sa pangalan ng bumili, doon mapupunta sa unang may-ari, diba? Which is yari, pag hindi siya nag-comply, papatawag siya ilang beses, tapos siyempre i-alarm yung motor niya, sa kanya pangalan yun ang mahirap doon. Kaya pag tawag dito, tumakas na yung mga motor, kailangan meron na kayo naka-ready na haggard o haggard ba tawag doon, yung mga motorsiklo na hahabol, di ba? Kasi malay mo yung tumakas masamang loob, di ba? May masama siyang balak, kaya siya tumakas, mayroon siyang dalang kakaiba, kaya siya tumatakas. Pero kaya dapat doon hinahabol papashokos mo, kukunin mo lang yung plate number, di ba? Yun ang yun isa sa mga kulang sila ang tagal na, ang dami na nilang nakatakas, di ba? Kung malay mo yung tumakas na yun masamang loob, di sana na-prevent nyo na yung ginawa no na masama. Kung hinuli nyo, kung hinabol nyo, hindi nila hinahabol pinapabayaan lang nila. Dapat dyan may nakatambay na motor na hahabol, mga dalawa, di ba? Kasi sigurado naman na yun hihinto yun mahahabol at mahahabol yun dahil sa traffic. Kaso wala yun ang isa sa kulang sa kanila. Biruin mo yung kriminal na yung nakatakas, hindi mo hinahabol. Di sana na-prevent mo yung krimen na gagawin niya kasi na na apprehend mo kaso pinabayaan kinuha lang yung plaka, show cause order. Paano kung nakaw yung motor? Paano kung second hand binili yung motor? Edi abala sa may-ari, sa unang may-ari. Kaya hindi effective yung show cause kahit sabihin nila wala pa nga silang pinapakita na show cause na mga pinadala nila wala pa silang di ba? Kaya yung iba, karamihan sa mga iba na nakamotor, talagang
ano na, naglalakas loob na tumakas kasi alam nilang wala naman nangyayari. Uy, takasan, di ba? Uy, takasan ko to. Hindi naman ako nito mahuhuli. Hindi naman ako ipapatawag eh. Di ba? Uy, tatakasan ko to. Total, second hand lang naman tong motor ko eh. Di ba? Ibebenta ko na lang sa, kung sakasakali, ibebenta ko na lang din agad. Ganun yung mindset ng mga ano. Hindi nyo iniintindi yung mindset ng medyo ano yun, mautak, magulang. Uy, tatakasan ko to. Kasi 5K din to eh. Ayoko mahuli ako. Takasan ko to. Total, yung motor ko, second hand ko lang binili. Diba? So wala na, hindi mo na na-prevent yung masamang balak nung nakatakas at pinatakas yung motor. Sinokos order nyo lang. Which is wala pa naman na napapanagot yata sa Sokos order eh. Kasi wala pa naman silang pinapakita eh. Diba? Sa dami ng nakatakas dyan, wala pang napapakita. Maliban talaga doon sa mga nag-trending na sasakyan kasi trending eh. Tsaka medyo big time yung mga nakasasakyan eh, kaya hindi nila may iwasang ipatawag yung driver eh. Pero pag motor, mahihirapan sila. Di ba? Mas maganda pa rin talaga yung hinahabol. Di ba? Dalawang runner na motor nila ang ilagay diyan, di ba? Kaya siguro naman kung ako yung violator eh, mag-iisip ako na violator ako eh, maiisip ko na tumakbo ako eh. Pero pag nakita ko yung sasakyan nila o yung motor nila na mga habol, hindi na ako tatakas. Diba? Kumbaga pang ano rin yun eh, pang prevent din yun eh. Kung may nakatambay ka dyan na motor na taga-habol, diba? Mapapaisip yung violator na ay hindi na lang ako tatakas kasi hahabulin din ako nito. Maano pa ako, tawag dito, dadagdagan pa yung kaso ko which is reckless. Tapos yari, dito yung bantay oh. Oh no. May bantay na agad dito. Eh sir, naghahanap si sir. Hinahanap niya yung violator. Nandito sila ngayon sa may paakyat ng underpass papuntang Main Ave. Sino mayroon ba? Asan yung mga nanghuli? Asa sila? Asan sila? Mag-isa lang siya? So magandang umaga no. So yun. So trending na naman nga itong EDSA busway. Kaya sa mga paps natin dyan na dumadaan sa EDSA, iwas-iwasan nyo na, tigil-tigilan nyo na yung pagdaan dyan sa EDSA. Kasi kung hindi ka man kung nakakalusot ka man sa mga nakaraan, hindi ka man nahuhuli, hindi ka man nasasakote. Diba? Kung araw-araw ka pa rin gumagamit niyan, masasakote ka rin ng mga yan. Mauhuli ka rin ng mga yan. Kumbaga, matsatsambahan mo din yung tsamba eh. Kaya siyempre kung kayo, iwas-iwasan nyo na, tigil-tigilan nyo ng pagdaan dyan. Tsaka delikado dyan, mahal pa ng multa. Kumpiskado pa lisensya mo. Bawas pa demerit points. Kasi yun na yata sinasabi nila ngayon, na meron ka lang 40 points sa lisensya mo. Tapos pag nahuli ka sa EDSA busway, 5 points ang mababawas sa'yo. Kada huli sa'yo, mababawasan yung demerit points mo. Pag naubos na yon, balik ka na ulit sa dati, student license ka na ulit, re-revoke na yung lisensya mo, tapos balik ka sa dati kung mag-a-apply ka na ulit. So yun yung sabi sa balita na panood ko kagabi, dahil nga doon sa trending na nakamotor na sumemplang at sinubukan tumakas at nasemplang. So yun. Kaya ingat talaga. Siyempre baka sabihin naman ng mga iba dyan, nakaano ka lang, naka-open lang yung camera mo, kaya kaya nasasabi mo yan.
Okay. Hashtag pag naka-open ang camera. So yan yan, magandang umaga. Kahit umuulan, umaambon. Wala pa naman akong dalang kahit ano. Wala akong dalang kapote, wala akong dalang extra tsinelas. Wala akong dalang extra helmet.